What's up guys? Mga kapobre, ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon araw ng pag-pick up ng ating box. Ayan, magbabakasyon tayo. Ito yung ating cargo. Diba? Ready na ako. Excited na ako. Ito, tingnan dito. Mga malalulugan. Kasama na yung mga bawang, sibuyas, nilapahan yung sa Pilipinas. Diba? Nagpapagahe din ako doon. Ang mahal kaya ng sibuyas sa Pilipinas, alam niyo magkano ng sibuyas? Diba? So dito, ang mura ng sibuyas, 2.50 halala, 2 real and 50 halala. So equivalent to 37.50 pesos lang yan. So yun, nakapagbagahe na ako. Lagay ko doon, air cargo. Yung air cargo guys, kapag nagpabagahe kayo, 15 days lang yan. So equivalent to 2 weeks. So kung magpapabagahe tayo ngayon, December, mga December 15 or 16, nandiyan yung bagahe natin. So hintayin lang natin yung ating bagahe na magpipick up doon galing sa Maynila at kukunin itong ating mga bagahe na yan. So hintayin natin. Natayin ng kasama ko na magpapabagahe din. Shout out dyan kay Kongkong, sa family mo. Wow! Yan yung ayan, magbububum na siya. Excited na yan. Excited na yung pauwi yan. Saan ka, Kontor? Ay, taga-paumbong ako! Paumbong Bulacan! Ayan, shout out sa paumbong. Shout out kay Mrs. Hello, ma'am! I'm coming home! Ayan, di ba? Excited, pati ako rin excited. So, hintayin natin yung ating magpipick up dun sa labas, yung Makati. At sasabihin ko rin sa inyo kung paano yung pagpo-process nitong bagahe. So guys, kung magpapabagahe kayo, kapag malayo kayo, mayroon mga number yan. At tawagin ninyo sila. At yung kung wala, halimbawa, wala kayong box, tumawag kayo at kapag malapit kayo sa kanilang office, tawag kayo at bibigyan kayo at babayaran nyo yun. Ang box, I think na yung small na box is 16. So yung malaki, I think 35 real. So iba-ibang presyo ng box. So magtanong na lang kayo, may mga numbers yan, may mga WhatsApp at yun nga. At sa ano naman, sa air cargo, ang bawat isang kilo is I think 7 reals plus the kilometers plus the insurance at saka yung kung ilan na kilo yung ipapadala nyo, by kilo yan. At yung si cargo naman guys, unlimited yan, punuan, walang kiluhan. Halimbawa, kung yung extra large ang pinadala nyo or large on small, nasa usapan nyo rin yan at naka-indicate doon sa mga box na ipapadala ninyo. Hindi ko alam, so magtatanong tayo mamaya pagdating niya. Okay guys, so stay tuned lang. And sana masubaybayan niyo itong ating pag-vlogs, lalo sa mga pauwi na dyan sa Pilipinas at magbabakasyon. Ito yung ating vlogs sa mga tungkol sa ano ito pagbabagahe. Okay? Stay tuned lang po, hintayin natin yung mag-pick up ng ating mga bagahe. So, wait lang po. I'm back. Ayan. Guys, ito nga pala yung declaration form shippers na pipilapan ninyo kapag magpapadala kayo. Ganito yan, no? Ito, ipapaliwanag natin guys. Ito, sasabihin ko sa inyo, itong paano pagpapadala, kagaya niyan, sender name, yung pangalan ninyo. At ang yung address ninyo, dito yan sa Jeddah kung saan kayong lugar dito sa Saudi, at saka yung contact number ninyo dito sa Saudi, yan ipipilapan nyo yan, at yung ikama ninyo, ayan, at kung ano yung consigned details at yung receiver name ng papadalhan ninyo. Halimbawa yung family ninyo, ayan, yung sa akin yung ate ko, at saka yung address ng bahay ninyo, at yung contact ninyo sa Pilipinas, at ilang box, at yung description nung laman ng inyong bagahe. So dito naman, terms and condition, ayan, shipper printed name, yun sa inyo. So I hereby certify that there is no restricted, halimbawa yung illegal banned items including firearms, ammunition, illegal drugs, combustible goods included in this shipment.
Yung mga dapat na mga laman niyan ay hindi mga drugs o yung mga bawal na mga gamit. Ayan, naka condition diyan. At ito issued na magkukulik sila oras at kung yung gabi o araw. Ayan. So yan yung pipilapan ninyo. Okay? So tayo na at nandyan na yung magpipick up ng ating box. Nandoon daw sa ibaba. Ayan, tara, baba tayo at sunduin natin yung magpipick up ng ating box. Itong lugar ko, ayan, ginagawa pa lang itong bahay namin, accommodation namin. Kaya ayan, kita nyo, kalat-kalat pa dyan yung mga gamit nila. So ayan, baba tayo. Nandoon na daw sila eh. Ayun na oh. Tahan natin. Ayan na yung magpipick up. Ako po Indiano. Indiano. Marunong siyang magtagalog. Marunong Tagalog. Konti lang. Konti lang oh. So ayan, guys. And sir, we have two options. Air cargo and sea cargo. Oh, iba. And this has the boxes. Actually, this is sea cargo promo boxes. Oh, iba. If you want to send air cargo, no problem. I will check. Okay. It's air cargo. It's air cargo. So ayan, meron silang Bawal, perfume, rechargeable battery, flashlight, military uniform. ayan, kikiluhin na niya. Mafia. Yeah. Only old clothes, dates. Damit, sapatos. Damit. Wala sapatos, wala pera. Ano po yan? Ilan kilo? 47 kilo. Ay, ito, yung isa na yan, 47 kilos. 47 kilo. Tapos, ilang kilo, 47 kg. Tapos, ilang tao, sir? Padala? Dalawa. Dalawa? So, this, me also. Yes, isa. Air cargo, it's become expensive. Meron din, yun agad. 42.4 ah. 42.4. Yung isa 47, 42. So itong isa pa sa akin. Check ka. 51. I cannot see. Wala. Gone. This is very heavy. Mabigat. Ha? As 51? 61 kilo. 61 kilo. Nako po. Ang bigat. 61 plus 42. 100. Pagka ang babae walang kilo, 103 kilos. This together 1 Six, thousand. Magkano ang kilo Saan sa Pinas padala to? sa Pampanga? Sa Pampanga, 7 real per kilo, tapos mayroong kilometer. How much per kilometer mo dito? Wait lang. I want to see. Sa Santa Rita, oh. Santa Rita. Mm. Yung sa Santa Rita, 79 kilometer. 79 kilometers. 79 kilometer plus 61.4 plus 40. This is coming 104 kilo. Okay. Sir, magkano halaga mga bagay sa loob ng... Ito, bagay nito nasa, Dalawa ka. siguro nasa 1,000 lang. 1,000. 2% insurance ha. Yung 1,000, 20 real insurance. Okay? May insurance pa. Pag 1,000, may 2% pa raw. 723 plus 79 plus 30 plus 20. 852.
Oh my God. Mura. Sa Mindanao coming 1,500. Yeah. You are like 852? Yeah, dikit naman eh. Oh, how about mine? 852 yan guys. Dalawang box. Yung isa, ang kilo niya is 61.4 at yung isa is 42.4. you have to check with office before Christmas or after Christmas. Sorry. You have to check with call now to the office and ask. It will be what time it will take. So guys, ito, how many days come this our box? It's normally 2 weeks. But 2 weeks. now the Christmas season coming. It's around 20 or 3 weeks maximum. 3 weeks? Ngayon, dahil magpapasko nga daw, dahil maraming magpapabagay, itong padala na to ay maximum of 3 weeks. You can also call to office and ask, confirm how many days it will take. Okay. It's depending the situation in the Philippines. So ito nga ang sinasabi ko sa inyo, itong mga declaration na ano. And there is also delivery time is estimated only. All depends on condition at destinations. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, shipper declaration form. Pipilapan ninyo. At yung naka-indicate dito kung ano yung laman, mga papabagahin ninyo. Ibigay mo this one, declaration. Please sulat lang dito anong sa loob laman. Sulat. Ilalagay ninyo na mga laman ng description and contents. Ayan. So, yan. At ito, may mga numbers sila guys, yung mga tracking numbers, yan, susulatan niya. Picturean niyo yun para kung in case of mawala siya at meron kayong tracking number. At ito yung isa pang papers ninyo, shipper declaration form. Lahat yan naka-indicate dyan sa descriptions and contents, yung mga laman niya. Bawal lang yung battery, bawal lang yung pumuputok, alam niyo naman. At sa aeroplano yan bawal. Yung mga kagaya ng mantika, shampoo, kailangan maayos, naka-tape. At ayan, pipilapan ninyo itong papel na yan para kapag nawala yan at meron kayong papakita na resibo at magreklamo kayo, yan mga declaration form nito. What is inside? Small box, very heavy problem. Customs thinking too much. Small box, very. At ayan, nagpipill up na kami ng ating mga bagahe. At itong pinipilapan na ni Mr. Jabbar, yung papel ng shipper declaration form. So ganyan lang po yung pagpapadala na sa Makati. Napakasimple lang. All want to do is contact this driver and yung mga ibigay mo dalawang kontak. magpipick up ng inyong bagahe. Isang number At mag-pick up kayo ng shipper declaration form. At saka two more number. One more number. at kapag wala kayong box, tumawag kayo at free delivery at babayaran nyo lang yung box. Okay? Ayan po ang pagbabagahin nila. So hintayin natin after 2 weeks. Ayan, at makakarating na yung ating mga bagahe. Yan, maraming salamat sa panunood. At sana nag-enjoy po kayo ngayon sa vlogs natin. At yan po yung proseso ng pagpapabagahe nila. Dito yan sa Makati. So ayan guys, napaka-importante yung sinasabi ko sa inyo na kapag meron kayong baterya o yung grinder, bawal yan sa pagbabagahe. So tinanggal namin. At hindi pwede yung may mga battery kasi pumuputok yan. So another na naman ito na ayan, bawal yan. Huwag kayong magpapabagay sa air cargo Sea cargo no problem. Sea cargo pwede yan guys. Sa air cargo lahat ng mga battery at perfume, military uniform, Bluetooth speaker. Like these items not allowed. Okay. No, not Oil. At saka yung oil.
yung taba, mantika, ayan. Dapat kapag ano kayo, kung magpapabagay kayo sa air cargo, kailangan ayos siya na naka-sealed talaga as in. Kasi ito napakabigat nito, kaya another trabaho. Ang hirap. Kaya yan sinasabi ko sa inyo, binlags ko ito para makita ninyo kung ano yung dapat at hindi dapat na ipapabagayin natin, guys. Kaya yan. At nagbabaklas pa tayo. Tapos talaga yung mga ganyan na sa inyo. Yung battery. Another trabaho pa to. Kaya ayan, sa mga kapapagahe dyan, alamin ninyo kung ano yung bawal. Bawal is bawal. Kasi nga napakadelikado. Lalo sa aeroplano na sumabog. Saka pagdating dun sa Pilipinas, babalibag-balibag yan. At kayo din na-apektado. Bubuksan yan, mawawala yung mga gamit ninyo. So tanggalin natin yung ating bawal dito. So guys, even this Bluetooth, ayan, hindi pwedeng ibagay ito. So tatanggalin natin. So remember guys, Bluetooth is not allowed. This box, air cargo. So ayan, tanggalin natin. At itong rechargeable emergency light, basta rechargeable, bawal din yan. Na yung mga emergency light katulad nito, sayang guys. Talagang bawal talaga yan. So sa air cargo walang problema guys, kasi sa dagat naman yun at hindi kang basa lumilipad, baka magkaroon ng problema sa mga connection nila. So nga yan, di ba? Kaya alam niya kapag sobrang init, puputok yan. At itong mga speakers na ito guys, bawal pa rin. Mga Bluetooth. Ayan no, bawal. Dami ko lang natanggal itong speakers, Bluetooth din. At itong emergency light, bawal din yan guys. So natin pagsapalaran para yung mga gamit natin mawala. Gamit ang Bluetooth na yan, bawal din. So daming nabawas sa gamit ko. Okay lang at least para sa kapakanan at safety ng gamit natin. At isa pa rin sa aeroplano, di ba? So itabi muna natin. At ito, bawal din yung mga mantika. Dapat kapag magpapadala kayo ng mantika, siguraduhin nyo na nakasil siya ng maayos. Yung makapal na plastic at hindi ganito. Ayan, kasi possible na magputukan yan guys. Tsaka cake cap, bawal. So tinanggal ko na rin yung dalawang mantika. Ayan, sayang. Daming nabawas sa bagay ko. At ayan, Mr. William, dinagyan na ng tracking number at bubuhatin na yung ating box. 500 real yun. Yung per kilometers, babayaran nyo insurance, tsaka yung kilo, 7 real per kilo. So 52 kilos yan guys. So ayan, maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo ngayon sa binlogs natin, sa mga manonood natin dyan. Ayan, sa mga nagtatanong sa Makati, ayan, paano yung process pick up nila na bagahe. Ayun na, umalis na yung ating pick up.